Siguro yung sinabi lang ho ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ng trabaho ng gobyerno eh. Kung maibibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment ngayon na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer kasi kung bibilin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. Ma'am, Senator... Sir, sorry. And your chances in Cebu, ma'am? And as far as you know po, malakas okay po. Actually, funny nga din. Sorry, sa Visayas. I'm so sorry. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat ho binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin Pero as far as I am concerned, ako personally, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator Ping. Ako, may take pagka tinutulungan mo yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Gutom yan sa kakahirapan yun lang. Attorney Abalos. Well, hindi naman sa eleksyon to. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam nyo lahat ito, matagal niya mithiing gawin 20 ito. I mean, it's on the records. Tingnan ninyo, matagal niya mithiin. At sinabi niya pa ito. And it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya, is again being bashed dahil eleksyon. Hindi naman ganon. Talagang nagkataon lang na alam naman natin ang presyo ng bigas, mababa ngayon at yung iba sinubsidize niya na lang. No? Basta ako, naniniwala ako, napakanda ng intensyon niya at walang timing ito. Ngayon lang ang nangyari, talagang nagawa niya na po itong mga panahon na ito. Thank you. Congressman Roy. Matagal na pong niningil yung taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon nga ho naibigay kasi pinag-aralan, I believe, matagal na ho yan when I was still a cabinet secretary, pinag-uusapan po sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lagi yung DA. How do we do this? Paano natin mapababa? So ito na nga, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, ningas kugol lang yan. Baka next week wala na yan. I think the best way para ma-maintain po ito or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tariffication law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makitang NFA rice. Alam ho ninyo yan, mga taga-Senate reporters po. May mga pumipigil po dyan ng mambabatas. Hinaharang po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi, babaho na raw. Paano hindi babaho? Kasi 2 months pa, doon sa RTL law, bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Tsaka ibibenta kasi sa mabulok. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer ng bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin, immediately after, wala akong magiging problema. Hindi mangangamuyan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were in grade school, may NFA rice pag pumunta sa palengke. Ngayon wala ho
Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders po yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababarat ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina na sa farm gate, kung ano yung presyong gusto mo, di sige, bibili ng gobyerno. Tapos, ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. Sasabihin, lugi ang gobyerno. So what? Total, nagbibigay na ang gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize na kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili na maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag sinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung mga subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat dyan sa NFA para makabili sila ng bigas, and then yung NFA ibenta yung bigas immediately after they purchase the mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since na umupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, binabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharang sa Senado. Yan lang po. Salamat po. Thank you. Thank you po. Next question. Please state your name, media organization, and question. Yes, sir. Good afternoon po. Si Bombo Justin Ramos po from Bombo Radyo Tagupan. Alam naman po natin po na ang probinsya ng Pangasinan is an agri-fishery giant. So, ang tanong ko lang po, ano po yung batas ang ating isusulong para ma-boost po yung productivity, ma-modernize po yung irrigation, at syempre ma-ensure po yung fair market access for farmers and fishers na ma-sustain po yung food security na may kinabang po ang buong Pangasinan. Well, kanina nabanggit ko nga yung una, yung hindi subsidy yun, kundi dapat makapag-establish ang tayo. Through the law, we'll try to incorporate it. Yung as a proposal ko pa lang, draft pa lang ngayon at wala pa tayo sa Senado. Pero my proposal nga is for government, para magawa yung sinasabi kong bibili ng 50% lahat ng output ng mga fisher folk, kung fisher folk ang tinatanong mo, tatayo tayo ng FTI sa lahat ng probinsya, sa bawat probinsya, para mabili yon. At kailangan may funding yon, na yung funding naman nun, rolling din dahil ibibenta naman yung binibili. Hindi naman yun, hindi naman yun tapon or subsidy, hindi. No, so that's one. Then, of course, kailangan din yung the usual infrastructure, kailangan din may additional funding na imbis na kung saan mapupunta, yung mga unused funds na dati na pinopropose ni Senator Lacson, yung BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, mailagay sa bawat probinsya na may funding for agriculture, for livelihood, for infrastructure. Pagka ganun, bawat probinsya, 82 yan. Kayang-kaya talaga at kayang gawin yung mga ganung mga bagay. Any additional insights? Yes, Congressman Erwin. I agree. Kailangan talagang bigyan ho ng pondo. Right now, meron po tayong mga funding sa agriculture. Pero kailangan hong kahit na anong funding, ilang bilyon ang ilagay mo dyan, kung pinasukan ng corruption yan, it has to stop. Sana po sa 20th Congress, it has to stop. And feeling ko naman matitigil yan. Senator Ping? Yun lang po. Because kahit anong funding yan, lahat lagi mo ng pondo, fisheries, agriculture, etc., education, health, kung may corruption, wala hong mangyayari. I mean, we're not going forward. Kailangan matuldukan na rin yung corruption. Somebody has to check somebody na, pondo ng taong bayan, stop, di ba? Total, nandiyan po ang Senate, pwede pong imbestigahan yan, pwede yung silipin. Kasi, useless Popondo ka. May mga pambili tayo ng mga traktora, mga fertilizer, bibili yung traktora na kuliglig. Traktora dapat yung mga malalaking traktora, pero kuliglig ang binibili. Bibili ng mga fertilizer, pero mga anong klase, mga ipot na manok, dapat yung mga imported na fertilizer ang kailangan. See? That's the difference. But kung may corruption, yung funding, hindi talaga na ibibigay, pati yung mga kalsada natin, mga flood control natin, everything. We have to stop this para talagang masiguro na yung pondo na binibigay ng Congress and Senate na pupunta sa tama. Yun lang po. Attorney Abalos.
Yes, aside from agriculture, yung aquaculture, no? Ang Dagupan is well known for its bangus. Ang family ko is into aquaculture for the last 50 years. No? Banamay, mga hipon, mga bangus. At maganda sa Pilipinas dahil temperate ang ating mga tubig. Hindi masyado malamig, hindi mainit. Pero sad to say na pag-iiwanan tayo sa research. No? Marami ko sa site na mga ASEAN countries na pinag-iiwanan tayo. Siguro, we should really put more funding sa research dito sa CIFDEC, lalong-lalo na pagdating sa mga breedings. I'll give you one example. Bumibili kami ng mga breeders pa sa isang bansa outside of ASEAN at isa sa ASEAN. At yung mga feeds nang gagaling pa dun sa bansang yun. Yung iba, doon nang gagaling. So, if we could develop these things na about feeds, about dito sa mga breeders na ma-develop natin, para maano natin aquaculture dito. Importante sa lahat yun. And then, let's take stock. Hindi lamang dito sa Dagupan, hindi lamang sa Luzon, Zambales, hanggang dyan sa Visayas, sa Negros, madami po dyan, no? Dahil nga maganda ang tubig natin. We should really invest here dahil aside from agriculture, aquaculture at pinakita na po ito dito sa Dagupan. Thank you. Salamat. Yes, Senator Tolentino. Idagdag ko lang siguro doon sa mga naunang katanungan kanina. May nagbigay sa akin ng pag-aaral na since 2021, 2022, ang China talagang nire-restrict yung export nila ng DAP. Alam niyo yung DAP, diammonium phosphate. Ito yung abonong ginagamit ng ating magsasaka, magugulay sa Pilipinas. Hinigpitan ng 47% na lang, bumagsak, tapos minahalan pa. Ang ibig sabihin po niyan, yung abonong ginagamit ng ating magsasaka ay very restrictive, hindi makabili, kulang. Ang resulta niyan, tataas po yung kanilang production cost, kulang yung kanilang fertilizer. Ang resulta niyan, magiging mahal yung gulay. Ang resulta niyan, ay mag-i-import tayo ng gulay sa China. Ganun po ang nangyari dyan. Kaya, konektado na rin sa ginagawa nila na hindi tayo nakakuha ng abono, yung ating magsasaka ay hindi nagkakaroon ng magandang produksyon. At ang nagiging resulta, yung mga traders natin, mapipilitan yung ating pamahalaan na mag-import na ng gulay sa kanila. Kaya makikita nyo, pati letsugas imported, hindi sapat yung nanggagaling sa La Trinidad, sa Benguet. So, ang isa sigurong dapat gawin natin, palakasin natin yung Philippine Fertilizer Agency or Administration na dapat makagawa na tayo ng sariling produksyon ng abono, ng phosphate.